Hindi ko alam kung matatawag din ba na ube itong hinukay namin kahit hindi naman siya kulay violet, pero nung niluto ko at ginawa kong puting halaya, ang kinalabasan ay napakasarap. Kinabukasan nga ay birthday ng pamangkin ko at ngayon pa nga lang ay pagluluto ko na siya ng ube halaya. Nabanggit nga rin sa akin ni Papa na meron nga daw siyang alam na ube na maganda ng hukayin dahil ang laman ay makikita na nakaumbok sa ibabaw ng lupa. Pagkarating nga namin dito sa sinasabi niya, naghukay na rin ako kaagad at pinili kong hukayin dyan yung talagang kitang-kita na yung laman sa ibabaw ng lupa. Sabi ko nga dyan habang naghuhukay ako, siguradong medyo matagal ng tinanim ang ube na to at matagal na rin na hindi nahuhukayan kasi meron siyang mga laman na nabulok na. Siguro mga 6 na puno ng ube ang nakita namin dito na ang pagitan lang ay mga kalahating dipa o isang dipa. Hindi sobrang malalayo ang mga agwat nila at dito nga rin sa hinuhukayan ko ay takantaka na ako kasi parang napakalaki naman ng ube na to kasi napakalalim na nang nahuhukay ko. Pinutol ko na nga siya dyan nung malalim na ang nahuhukay ko at gulat na gulat nga kami dyan kasi puting-puti ang naging laman, wala man lang kaunting kulay na ube. At dahil nga pinutol ko siya at siguradong malaki-laki pa ang magiging laman niya sa pinakadulo, kaya naman hinukay pa nga ulit namin yung kadugsong niya. Itong hinukay ko na kadugsong niya na naputol ay napakaganda ng laman at sa tingin ko nga ay lalaki pa siya kasi yung itsura niya ay murang-mura pa. Ngayon pa lang kami nakapaghukay ng ganitong ube at hindi rin pala kami ang nagtanim nito. Hindi rin namin sigurado kung sino ang nagtanim pero sabi ni Papa sa tingin niya daw ay mga katutubong mangyan. Noong nakaraang taon kasi merong mga katutubong mangyan dito sa taas ng bundok na nagtatabas at minsan nga ay maghapon sila dito. At siguro kapag ka maghapon sila na naandito, minsan meron silang baon na ganito at nilalaga ng nila. At yung pinakang puno nito, yun yung tinanim nila. Sa 6 nga na puno na nakita namin dito, 2 puno lang yung hinukay namin at yung iba huhukay na lang ulit namin kapag magluluto kami. At dahil nga kulay puti itong mga nahukay namin, sabi ni Papa hindi daw to ube, siguro ito na daw yung tinatawag na ubag. Ang ubag kasi ay parang magkamag-anakan lang sila ng ube, malalim hukayin at ang laman niya ay pahaba. May pagkakapareho din pala sila pagdating sa dahon, yun nga lang ang dahon ng ubag ay mas malaki kumpara sa dahon ng ube. Kaya ang akala talaga dito ni Papa ay ube kasi nga nakita niya na dahon ay parang dahon din talaga ng ube, yun nga lang mas malalaki. Ang kinukuha lang din pala dito ay yung pinakandulo niya na laman yung maputi pa kasi yun sa pinakampuno na madilaw na hindi na pwede dahil medyo mapait-pait na ang lasa. Hinugasan ng maayos, binalatan at pinaghati-hati ko muna siya dyan bago ko nilaga para mamaya ay gagadgadin na lang. Kung mapapansin nyo, meron siya mga itim-itim kasi kanina nung binalatan ko yan manipis, hindi makapal. Kaya ngayon bago ko siya gadgadin pinagtatanggal ko ulit yung mga itim-itim niya. Puting halaya na pala ang tawag dito sa lulutuin ko, hindi na ube halaya kasi hindi naman siya kulay violet. Tinimplahan ko na rin pala siya dyan ng 2 kakang gata, isang evaporated milk, isang condensed milk at naglagay din ako ng kaunting glutinous rice at saka margarine. Siguradong magiging malasang malasa itong lulutuin ko kasi hindi masyadong tinipid sa sangkap. At syempre, bago ko isalang sa kalan, hinalo-halo ko muna. At kung mapapansin nyo, meron siya mga buo-buo kasi kanina nung ginagadgad ko, sa kamay ko palang inadudurog na. Napakalambot niya kasi kaya sa kamay ko palang kanina ay nadudurog na kaya hindi ko magadgad ng maayos. Naglagay din pala ako dyan ng kaunting asin, isang kurot lang. Basta tuwing magluluto ako ng mga matatamis na katulad nito, naglalagay talaga ako ng asin. Alalay lang din sa apoy ang ginawa ko dyan at hinalo ko nga lang siya dyan ng hinalo hanggang sa ganito na ang kinalabasan. Kaunting in-in na nga lang at maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na. Nilagay ko na nga lang siya dito sa may baonan dahil mamaya ay iuuwi ko to sa bahay. Ilalagay ko pa to sa ref mamaya pagka uwi namin para bukas kapag kakinain ay mas masarap kasi malamig. At yung mga natira pala sa may sandok at saka sa kawali, pinagsasaid ko pa yun ng sobra at eto nga yung kinain ko. At dahil nga sinaid ko yung sa kawali, meron ako mga tutong na nakuha. Mas masarap yung tutong, mas malasa. Tsaka bukod doon, iba rin talaga ang lasa kapag ka hindi tinipid sa sangkap. Mas masarap. So, yun lang for today's video. Thank you for watching!